Ako po si Ate Char. Nagbibigay po ako ng libreng hula. Pwede po kayong mag-request, basahin kung paano sa dulo ng video na to. Sasagot na po tayo sa isang nagtatanong. Invite ko po kayong manood, baka po makarelate din kayo. Maraming salamat po. Dear Ate Char, asking for a friend. Meron akong ka-chat. Matagal kaming magka-chat, siguro 1 year or 2 years. Tapos, napansin ko kasi na parang pinaglalaroan niya ako. Sinabi ko na sa kanya na ayaw ko na inaaraw-araw akong kausap. Happy day, ganyan, good morning, good evening, good night, ganun ang dating. Tapos sabi ko ayaw ko nung ganyan. Tapos, inulit niya ulit. So, ang nainis ako sa kanya, hindi ko na siya pinapansin. Pero makulit pa rin siya. Text pa rin siya ng text sa akin. Naiinis pa rin ako sa kanya. Parang ayoko nang bumalik sa ganong klaseng type of relationship. Tama po ba na hindi ko na siya pansinin? Hindi naman siya nagsasorry eh. Ganun ulit ang sinasabi niya. At may effect pa siya na sana okay ka lang kasi matagal ka na hindi nagte-text. Okay ka lang ba? Mga ganun. Yun lang po, Ate Char. Salamat sa iyong tulong. Nagmamahal, Laila. Maraming salamat, Laila, sa iyong tanong. Okay. So, Laila, tama ba na hindi mo napansinin itong ka-chat mo? Okay. Thank you, angels. Tama ba na hindi mo na dapat pansinin ang iyong ka-chat? Thank you, angels. Bigyan natin ng guidance si Laila. Okay. Yes, tama po. Ito ay yung voices card. Okay, tama yan. Alam mo, ang dating sa akin ng card na ito, tama lang. Okay, na. Wag na. Pangalawa, itong voices card na to, parang puro salita, parang alam mo yung mga voices na dumarating sa atin, dumadaan, tapos tapos lumalayo na, papasok na naman, maririnig natin, tapos nawawala na ulit. Parang dumadaan-daan lang. Okay? Parang ganun ang dating. Pero tingnan pa natin to, encouragement and inner knowing. Ayan. So, feeling ko, itong card na to, sinasabi na tama lang, no, na wag ka nang pumatol. Parang feeling ko rin, dearest, iba na ang level of knowing mo sa kanya. Kumbaga parang pwede na rin natin sabihin na nasa ibang dimension ka or ibang perspective ka na parang hindi ako nakikipaglaro sa iyo. Kung sa umpisa parang ganon, pinapatulan ko pa yung mga good morning mo siguro, di ba? Ganyan, nakiki-good morning ka rin. Pero pag tagal, parang napapansin mo na pinaglalaruan ka na. Ang nakalagay dito ay inner knowing. Tama ka, dearest. Feeling ko tama ka sa iyong nararamdaman. At tama rin na hindi mo nahayaan ang sarili mo na mapasok ulit sa ganyang klaseng relasyon. Okay? Kuha pa tayo ng card para sa'yo. Kuha naman tayo dito sa isang deck. Thank you, angels. Feeling ko rin mabuti na rin na humiwalay ka na dyan kasi parang itong voices na to parang nakakagulo lang sa iyong reality. Tama lang na naiinis ka pala kasi nakakainis talaga. Okay? Parang walang saysay, ganyan. Puro salita lang kung ano-ano. Okay? Papatay ng card para sa'yo, dearest. Okay, ito ay ang 7 of Swords in reverse. Ganito ang 7 of Swords in reverse. Ito ang upright position niya. Okay. Alright. Dito sa 7 of Swords in reverse, tama lang nga, dearest, na tinigil mo na yan, parang itong card na to, dearest, na nakikipaglaro ka ng cards, no? Parang game eh. Okay? Parang may game kayong nilalaro na walang ulo, na wala namang sense. Okay? At parang
parang ang gulo-gulo ninyong mag-usap, parang ganyan. Parang magkaiba kayo ng level, kumbaga. At hindi kayo, parang naglalaro lang, tapos parang feeling ko, merong isang may sense dito, kinuha na lang yung mga ulo, parang tama na yung mga paglalaro na yan, parang ganyan. Okay? So, parang ganito yung situation mo, na dumating siya in reverse, na tama na. Okay? Parang feeling ko rin, Dires, hindi mo na siya, sabi ko nga, ka-level, hindi na ito appealing sa'yo, at tapos na yung stage na kung saan pinagbibigyan mo siya, at siya rin ay natutuwa na parang feeling niya ay nakakagawa siya ng kabutihan para sa'yo. Tama na nga. Yan. Ito ay naka-reverse na. So, itong conflict na ito ay tapos na. Okay? At, kumbaga, conflict na parang pinipilit pa rin na mag-meet. Okay? Each time na nagte-text pa rin siya, pilit niyang kumukonekta sa iyo. Okay? Okay, baliktad. Kumukonekta sa iyo kasi gusto ko mataas ka, dearest. Okay? Siya earthy, parang naglalaro ganyan Okay, so parang pilit pa rin siyang kumukonekta sa iyo. Ngayon, dearest, makakakonect lang siya kung ikaw ay ibababa mo yung sarili mo. Pero tama lang, dearest, na huwag ka na kumonekta kasi dito ka na sa taas. Okay? Mahirap kasi, dearest, kung bumaba ka, okay, bumaba ka, madali lang bumaba, galing ka sa taas. Pero galing ka sa baba, paakyat, yun yung struggle. Okay, mahihirapan ka na naman, maiinis ka na naman, at kung ano-ano pa. So, tama lang na separate, na kahit gaano pa siya sipag mag-text, ay hindi mo ito bibigyan ng chance na makakonect sa'yo. Okay, kasi siya, sabi mo, hindi niya alam, parang walang apology or ganyan. Parang hindi niya alam kung anong problema, parang patay mali siya, ganyan. No? Parang as if hindi niya alam na ayaw mo, inaaraw-araw niya ikaw, ganyan. No? Parang hindi niya nile-level up ang sarili niya para ma-reach ka. Gusto niya bumaba ka sa kanya. Okay? Kuha ko ng quote card para sa'yo. Okay, so ito na ang quote card natin. Dearest, galing sa The Secret Life of Walter Mitty in reverse. Ito, ang sabi niya ay, beautiful things don't ask for attention in reverse. Ito yan. Beautiful things don't ask for attention in reverse. Okay? So, dearest, feeling ko na yung attention na nakukuha natin ay depende kung anong gusto rin natin or kung saan tayo nakapwesto. Kung kunyari na sa ganitong level tayo, nakikipag-chat tayo, ganyan klaseng quality rin ng attention ang nakukuha natin. So, kung kunyari, ayaw na natin ng mga pag-ganon-ganon na mga parang voices nga, no? Parang walang kwentang mga sinasabi sa chat, ganyan, no? Parang dadaan lang, ganyan, parang nakikipaglaro lang, ganyan, di ba? Ayaw na natin ng ganyan. So, ang attention na makukuha natin ay mas may quality na. Okay? Para magle-level up na ng konti, galing doon sa pinakamababang level ng attention na binibigay sa'yo, which is puro salita lang, puro boses lang, puro chat-chat lang. Okay? So, parang, my dearest, parang feeling ko, congrats sa'yo dahil parang nag-grow ka na ng bongga in the sense na ikaw mismo ay naririndi na sa situation na yan. Ibig sabihin ay malayong-malayo ka na sa pinakamababang level, no? So, dearest, huwag ka mag-alala kung nasang level ka man ay makakakuha ka pa rin ng attention na bagay para sa'yo. Kasi pinwesto mo na ang sarili mo sa higher level, ang attention na makukuha mo ay mas higher din, mas may respeto, may hindi lang boses kundi talagang nakikinig sa'yo, no? Ayaw mo pala ng inaaraw-araw or actually baka hindi ka makakakuha ng ka-text na gano'n ang gawain araw-araw, ganyan-ganyan. Alam mo, naalala ko minsan yung style ng ibang
mga lalaki. Unfortunately, anyway, bata pa ako na narinig ko na to, na minsan ang mga lalaki, gusto nila, kunyari gusto kanila, aaraw-arawin kanila. Aaraw-arawin kanila, hello, whatever, di ba? Happy Friday, happy Thursday, mga ganyan. Have a good day, ganyan. Hanggang good night, ganyan, may ganun-ganun pa. Tapos bigla silang mawawala. Okay? Sasanayin kanila para pag nawala sila, ikaw naman ang hahabol sa kanila at yun na, na-hook ka na. So parang ayan na, parang may bonggang attachment na yung babae sa kanya. Okay? Whereas siya, hindi naman siya talaga attached. Kasi I think yun din ang malaking diferensya. Mas na-attach in general yung mga babae kasi mas emotional sila, mas ina-accept nila yung mga feelings nila kesa sa mga lalaki. Mga lalaki more on strategy. So, wala lang, naalala ko lang yung ganyang factor at mabuti, dearest, na nakita mo na yun agad at umayaw ka na. At ino-honor mo ang iyong boundaries, ino-honor mo ang iyong sarili na parang feeling ko ayoko ng ganyan, okay? Pero patuloy mo binibigay sa akin yan, stop na. Okay, so maraming salamat, dearest, sa iyong tanong. At sa lahat, marami rin pong salamat. Love, love, mama, and bye!